Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Ano nga ba talaga ang definition ng isang success na tao? Yung marangya ba ang buhay? Maraming mga property, di ba? Maraming negosyo. At diniscuss natin yung nakarang araw na kailangan magsipag ka, di ba? Kung gusto mo makuha yung goal mo, pangarap mo, kailangan mo talagang magsipag. So, sa Bible guys, meron tayong mga pamantayan. So, ayon sa Kawikaan, chapter 13, verse 11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. And guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, yung mga galing daw sa pandaraya na kayamanan ay madaling mawawala yan. So, halimbawa, yung korupsyon, di ba? Sa gobyerno, laganap yan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit na naghihirap din ang ating bayan. So, ano pa? Yung sa drug lord, di ba? Ang lalaking pera niyan, guys. Yayaman ka kagad yan kung gusto mo talaga yumaman. Drug lord, million kagad ang halaga ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya nga sa dami ng pera nila, minsan, di ba, makita mo talagang iba ang buhay nila, marangya. Kaya nga sabi ng iba, kung ang galing sa pandaraya, ayan, bakit hindi sila nawawalan? At meron pa rin silang kayamanan. Ang dami pa rin nilang kayamanan. Siguro, kung hindi mawawalan kayamanan niya dito sa lupa, pero sa langit, malaki ang mawawala sa kanya. Diba? Dahil hindi naman niya madadala yan, darating ding araw, kahit gaano kakayaman, lalo na kung galing naman sa hirap, ay sa masama o pandaraya, ay iiwan mo lang din yan. Diba? Hindi mo rin yan mapapakinabangan kapalit ng iyong kaluluwa. Pero sabi natin, di ba, kung dadaan ka sa tamang proseso, magsimula ka lang sa maliit. Diba, nagtitinda ka lang ng gulay, di ba? Siyempre, pa kilo-kilo lang. Tapos, pag naging maganda yung bentahan mo, sako-sako na. Tapos, sa susunod, truck-truck na, di ba? Tapos, hanggang ikaw na yung magiging supplier. Tapos, hanggang ikaw na yung magiging farm. Kumbaga, sa'yo na lahat. Ikaw na nagtanim, ikaw magdi-deliver. So, yumaman ka sa proseso, di ba? Nagsimula ka sa maliit lang. At siyempre, pag nagsimula ka sa maliit, magtitiwala ka sa Diyos, di ba? Kasi maliit lang yun eh. Na alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, lagi kang nagsisimba, nagdarasal, kasi nga, gusto mong yumaman ka, umasenso yung negosyo o sa trabaho mo, ma-promote ka. Di ba? Kasi kung dadaan ka, magiging shortcut ka, magbebenta ka ng pinagbabawal na gamot, di ba? Gaya sabi natin, nangurap ka. So, hindi mo yan matitreasure. Kumbaga, hindi mo pinaghihirapan. Hindi mo pinaghirapan yung mga pera kung ano meron ka ngayon. Siyempre, di ba, pagka hindi mo pinaghirapan, may kasabihan tayo na gastos dito, gastos dyan. Hindi naman pinaghirapan yan eh. Pero kapag pinaghirapan mo yung pera, ultimong centavos, pesos, di ba? Ayaw mong masayang. Ayaw mong basta-basta ka nalang gumagastos. Minsan, magtitipid ka pa, di ba? Kahit minsan masarap yung pagkain, hindi ka nakakain. Doon ka na lang sa medyo mura o sa mga gamit sa bahay. Kasi pinaghirapan mo. Pero kung galing sa masama, pandaraya, corruption, wala kang pakundangan kung paano ka gumastos. At hindi mo pa alam mo yung feel, di ba, ng taong naghirap papunta dun sa tuktok kasi nag-shortcut ka nga ng daan. Kumbaga sa taong nagda-diet, di ba, binigla mo yung pagkain mo, hindi ka kumain ng kanin, mawawasak din yung katawan mo. Baka magkasakit ka pa. Imbis na nakapag-diet ka at pumayat ka. So, yun ang gawin natin guys, yung pagsikapan natin talaga yung buhay natin. Na iasa natin sa Diyos. Na tanging siya lang makakatulong sa atin na sa pang-araw-araw nating buhay. Na kung ano meron pa lang ngayon, pag-anuin muna natin, pagkasayin muna natin. Huwag tayo kagad mangarap dun sa mataas o malalaking halaga
Lalo na kung wala ka namang alam na kitang ganong kalaki kung hindi naman dadaan sa proseso at galing sa mabuti o pinaghirapan mo. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, may matinding karamdaman sa financial at relasyon, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, lalong-lalo kung ikay mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ibibigay sa tamang panahon. So tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na, Lord, at kung ano-ano po mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuin niyo po niyo mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa relasyong pamilya na nagkawatak-watak, nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ibalik niyo po magandang samahan at pagbigis-bigis niyo po muli. Ganon din po sa financial, Lord. Tulungan niyo po kami, lalong-lalo na po mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa, at kung ano-ano pang gastusin, Lord, para sa aming pamilya. I-provide niyo po, Lord, ang aming pangangailangan. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. So, ang lahat ng ito iniling namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.